Ikinasa ng LTFRB ang inspeksyon sa mga public transport terminal ilang araw bago ang pasukan sa June 8. Naritong report. Mahigit isang linggo bago ang balik-eskwela, nakatakdang magsagawa ng inspeksyon ng LTFRB sa mga bus terminal para i-monitor ang kondisyon ng mga bus na karaniwang sinasakyan ng mga estudyante. Mahalagang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Katuwang ng LTFRB ang LTO sa inspeksyon. Well, we want to ensure na enough yung supply ng mga pumapasada doon sa mga routes na very dense kung saan yung mga students, no? So, if hindi, then we can identify naman kung sino yung mga operators na wala doon para matawagan namin and tell them na okay, wala kayo sa ganitong oras, so we want to reinforce na dapat bumabiyahe kayo ganitong oras. Makikipag-ugnayan din ng LTFRB sa iba't ibang transport group para matiyak na sapat ang bilang ng mga sasakyang babiyahe sa balik-eskwela. Tiniyak ng One Pangasinan Transport Federation o OPTF na 100% ang bilang ng mga traditional jeep na babiyahe sa pagsisimula ng klase, liban na lang kung coding ng sasakyan. Kondisyon na rin o sumailalim na rin sa maintenance ang mga jeep sa Pangasinan. Unang-una, siyempre, sinasabi natin na laging roadworthy yung kanilang mga jeepney traditional. So, tayo nagpapapaya dyan sa pagsasabi sa mga operator natin. Bagong palit ang mga gulong ng jeep na ipinapasada ni Arnel. Tiniyak niyang maayos ang magiging takbo ng jeep sa pagsisimula ng klase sa June 8. Dito, pati gulong niya ito. Bibiyahe kayo sa June 8 syempre. Biyahe dito. Panawagan ng LTFRB sa iba't ibang transport group na ikondisyon ng mga sasakyan. Tiyaking rehistrado at maayos ang mga dokumento para iwas aberya sa kalsada. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.